Pagkatapos lamang ng kabulan ng militar at mga kabataan, sinisigaw ng taong bayan dahil hindi na mapipigilan ang higil ng taong bayan dahil naramdaman na nila ang hangin na nakasisgi sa kanilang katanungan. Kaya merong tinatawag na September 21, 2025, ito ay isang peaceful indignation rally. Ibig sabihin, anumang partido, Pinklawan, Dilawan, Pulahan, Dilawan, CCP o komunista, lahat sila ay pagod na para sa korupsyong nangyayari sa ating pinangbayan. Tatandaan mo natin, ang September 21, 2025 ay bagong kasaysayan sa Pilipinas na kung saan ang silakbo at higil ng ating mga kababayan ay sumigo na. Ang araw na ito ay simula pa lamang, tatandaan natin. Kasi darating pa ang sunod-sunod na rally, demonstration para ang mga nagnakaw ng tawag ko dito ay buwaya na, bayawak pa, na walang kabusugan. Naniniwala ko ang lahat ng na-interview sa Senate o sa Congress ay tip of the iceberg lamang. Hindi sila makakakilos kung walang politiko na nandun sa ilalim. Sila ay kinasangkapan upang ang ibang tao na politiko ay magkamal ng malalaking salita. Dati, ang ninanakaw ay bilyon lamang o milyon lamang rather. 10 bilyon, ngayon, bilyon na ang gawa pa. Tatandaan natin, ang sabi ni God Jose Rizal, tal pueblo, tal gobierno. Kung ano ang pamahalaan, yun ang pamayanan. Ang korupsyon ay hindi nagsimula sa palasyo lamang. Kung hindi ang korupsyon ay nagsimula sa ating individual. Dahil para sa akin, tanod pa lamang, kurap na. Yung mga tumatanggap ng ayuda, magwawalis ng 1 dahon, 6 na tao. Lahat tayo ay biktima ng korupsyon. Natatandaan natin, ang bansang Singapore, wala siyang natural resources. Tubig, hinaangkat pa. Pero subalit, from third world country, naging first world country. Ang bansang Pilipinas, nandun lahat. Kayamanan, kalikasan, kabubatan, at kung ano ang kanino. Subalit dahil sa korupsyon, tayo ay nagumong at nasagot. At tandaan natin ang sabi ni ex-President Ronald Reagan, government is not the solution of our problem. Government is the problem. Ano nga gobyerno ang pumalit kay Marcos? Kung hindi naman tayo lahat magbabago, mababaliwala na. Kaya naniniwala ko sa ikaw ng bayan, Diyos ang kailangan, sisimula ang pagbabago sa ating. Ako po si Olan Ignacio na nagsasabi, kung tama ang silid, tama ang isip. Tama ang isip, tama ang isip. Maraming salamat po sa inyo.